God Messenger po. Welcome back po. Hi Leo. Leo, ikaw ngayon nabibigyan ka ng reading, ano? At as usual, Leo, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, mahil nyo po ang inyong sarili, at magkaroon kayo ng self-love. At saka Leo, maraming salamat po sa mga nag-request ng tarot reading at nag-order ng aking Power Stone bracelet. Thank you po. At doon po sa mga gusto pang mag-avail ng aking Power Stone bracelet, ito po, print out ko. Etong ganito po kalaki ang sobre, ano. Pero ito kasi maraming in-order ang client ko, kaya malaki po ito. Pero pag isa lang ang in-order nyo, mga ganito lang ang kalaki ang sobre nito. Pero ang gusto ko ipakita sa inyo, yung pinaka-resibo. Kasi ito po, lalo na kapag outside Japan kayo, ano. Etong mailing to outside Japan. So, yung address nyo kasi, ire-register ko po yan sa post office. So, dito maglalabas, mag-a-appear ang inyong address at ang address ko, and then may tracking number po yan. So, ito po ang advice sa akin ng mga kababayan natin sa Pilipinas para safe ang ating pakete. Matitrace nyo kung nasaan ang ating pakete pag nilagyan natin ng tracking number. So, ngayon, pag naipadala ko na, kukuhanan ko po yan ng screenshot. So, sa screenshot, andyan na ang inyong tracking number. Plus, na andito na rin po ang inyong resibo at yung, eto, kukuhanan ko rin ng screenshot. So, bawat order kasi, ano, merong amount yan, ano. Pero ang ginagawa ko kasi fixed na. Well, anyway, pag nag-order naman kayo, i-assist ko naman yan sa inyo. At Leo, maraming salamat din nga pala sa mga nag-request ng aking serbisyo na yung mga gusto nyong, ang tawag dito, nag-request ng sa meditation. Kasi gusto nyo ma-activate ang inyong chakra. Thank you. Continue, okay? Hindi pwedeng, kasi sayang naman di ba, nagbayad kayo, naglaan tayo ng oras para mag-meditate, ano? Meron pa tayong spiritual counseling. Kaya, yung mga nag-avail na, continue yung pag-meditate as much as possible. Okay? Walang palya. Kahit man lang once a day. Ang advice ko kasi talaga dapat sa umaga at saka sa gabi. Pero kung super busy sa trabaho, sa inyong mga business, okay lang kahit once lang. At once a day, pero as much as possible, mga less than 15 minutes kahit papano, lalo na sa umaga. And then sa gabi naman, kahit na, syempre pagod na rin kayo, ano? So, actually maganda rin pag gabi, ano? Mag-ano na lang kayo ng, makinig na lang kayo ng music, or huwag niyo kakalimutan na magsabi ng thank you. Thank you kay Lord. Okay? Thank you, universe. Okay, so Leo, ang haba na ng intro ko. Pasensya na. Pero nagpapasalamat ako sa inyong pagtitiwala sa akin. Maraming salamat. Ang pagtitiwala ay hindi talaga nabibilian. Super thank you, Leo. Okay, so Leo, bilang pasasalamat ko sa inyong lahat. Okay, kasi hindi ako everyday nag-upload, ano. One zodiac sign lang po. Sa hindi po nakakaalam sa mga baguhang kong Leo na subscriber, yung iba sa inyo cross-watcher, yung iba sa inyo umalis na bumalik. Ang main na trabaho ko po, isa po akong online fortune teller dito sa Japan. Kaya yun po ang main na trabaho ko. Then etong YouTube ko extra lang po. And then yung mga Power Stone bracelet ko din po, binibenta ko rin ito dito sa Japan din po. So, meron akong binabagsakan yan. Kaya, super busy, pero binabalance ko ang oras ko. Hindi pwedeng trabaho ng trabaho, hindi tayo pwedeng pera ng pera lang. Benta-benta, hindi. Kailangan talaga balance. Dapat iwasan yung maposes sa pera, sa material na bagay. Unahin muna si Lord. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Okay? Kaya hindi pwedeng ma-possess, ma-obsess sa mga material na bagay. Well, anyway, Leo, ang energy ng person mo. Aalamin natin yan. Dito na sa ibabaw. Diyan. Oh,
Hanat gets tawanan mo na eh. And then, alam mo itong person mo, wala siyang katiyakan, ano? Wala siyang katiyakan. Malamang yung iba sa inyo sunod-sunuran lang. Pero mataas ang pride nitong person mo to, ah. Masasabi ko na lack of self-awareness itong person mong ito. At hindi siya willing matuto sa kanyang mga past na pagkakamali. Malamang na para sa kanya siya ang tama kumpara sa'yo. Meron siyang ganong klaseng hindi maring pride or paniniwala sa sarili niya. Tingin ko itong person mo, once na pumasok siya sa isang relasyon, palagi na lang nauulit yung issue, yung paulit-ulit na lang. Yung dahilan ng pagtatalo, baka yung ex nito, yung meron silang issue, pag-aaway, kaya sila nag-break. Ngayon, meron din kayong issue na the same sa past na karelasyon niya. So, meron siyang ganong klaseng pattern. Dahil sa karelasyon mo to, Leo, so malamang sumabit ka sa pattern ng taong ito. Para siyang propela, ano? So, meron siyang ganong klaseng pag-uugali, negative pattern na masasabi ko. At yung mga issue na yon, hindi niya alam sa sarili niya. Meron siya mga akusasyon or baka siya mismo napaka-seloso, selosa. Malamang na kahit mali siya, ipagpipilitan niya yung kanyang opinion, yung kanyang paniniwala, igigiit niya yon na siya yung tama, hindi ikaw. May ugali din tong mapagbintang, ano? Yung mga pagbibintang niya, yung mga pagsiselos niya, malamang na wala sa lugar. Pero para sa kanya, nasa lugar siya. Kaya, yan ang parting may pagkaano to eh, selfish. Kasi hindi niya iniisip yung pinaka feelings mo, yung hindi niya pinag-aaralan yung sitwasyon talaga. Parang kung ano yung naramdaman niya na that moment, labas agad, sabog agad. Wala siyang direction eh. Kung ano lang yung pumasok sa isip niya, doon. Ganun lang siya. Ganun ang ugali ng taong ito. Pero tingin ko, sweet naman itong taong to. Very sweet. Kung walang toyo ang utak nito. Kumbaga, matino ang yung time na yon, sweet siya sa'yo, naglalambing, payakap-yakap. Kaya lang, pagka nag-away kayo at kumbaga na-trigger mo yung napindot mo yung pinaka-button nito, no? Doon lumalabas, naiinis siya. Kapag nainis siya, tingin ko talagang galit ang ilalabas nito. Malamang na nagsisipaan pa kayo. Baka yung iba sa inyo nagsisigawan, kung anong baka napagbuhatan ka nito ng kamay, ano, Leo? Yung sigaw, masasakit na salita. Baka yung iba sa inyo, mayroon pa kayong mga bata, anak na konektado dito, no? Pati yung mga bata, damay. Pag nag-away kayo, alis tayo dito. Sama mo yung bata. Pag ano naman, sweet na naman kayo, balik na naman kayo. Para kayong aso't pusa. Pero nadadamay kasi ang mga bata. Parang kawawa naman, ano. Malamang yung iba sa inyo, pati yung bata nasasaktan din. Kaya maraming mga tao siguro na parang, ano ba yan, dalawang yan? Ganyan. Kaya, tingin ko, hindi normal ang kilos ng person na ito eh. Hindi ba ito lasinggero? Yung umiinom na pag nalasing, kung ano na lang pinaggagawa. Kung hindi siya lasinggero, masasabi ko meron lang talaga siyang mental health issue dito, ano. Maaring ayaw din niya na mataas siguro ang pride. Kasi, katulad sabi ko kanina, ayaw niya yung natatapakan yung kanyang, yung kanyang pride. Ayaw niya nang minamaliit siya, ayaw niya nang pinagtataasan siya ng boses, ayaw niya nang, marami siyang ayaw. Tingin ko, no, malamang na yung dating issue, palaging hinahalungkat ng taong ito. Mukhang doon lang siya nakafocus, eh. Hindi ka marunong makalimot ng ng nakaraan. Parang paulit-ulit na lang, parang siya eh. Magandang to, parang computer. Hindi nakakalimutan yung
Hindi nakakalimutan yung mga nakaraang imbis na patawarin na, move on na, wala. Hahalukan, ibabalik at ibabalik pa rin ito. Meron siyang ganung klaseng pag-uugali. Ay, tumansik na. Hindi rin siguro marunong magpatawad itong person mong ito, no? Kahit na ilang taon na nakaraan, kahit na nagkaroon na kayo ng nagkaroon na kayo ng kapatawaran, kasunduan, but still, hindi maalis-alis sa isip niya yung pagkakamali, yung pangit na kaganapan, kung ano man yun. Ganun ang ugali ng taong ito, no? Accelerated motion. Spiritual union. Angel number 5. Actually, dito 11, 13, 25, 7, 2, 5, then 8 ang gitna. Accelerated motion, obstacle, challenges, peace, confidence, financial health. May issue ba kayo sa pera? Yan ba ang pinaka, nyo? Hindi, I'm sorry, hindi nagkakaintindihan dahil sa pera, Tingin ko, itong person mo, no, hindi niya iniintindi yung damdamin mo. For example, Leo, meron din siyang pagkakamali. Okay? Pero, more on, focus lang siya kung ano yung pagkakamali mo. Para sa kanya, yung pagkakamali niya, walang issue yun. Wala akong hindi mo kailangan halongkatin yun or gawan ng kung anong issue, wala yun. For example, Leo, ikaw nagsiselos ka sa kanya kasi sweet siya kung kanino, tapos inisip, wala yun. Nag-usap lang kami gano'n. Kaya wag mo kung pagbibintangan, ikaw itong dyan, Leo, wag mo, gano'n siguro siya. Kaya yung issue niya, wala yun. Pero ikaw, yung issue mo, yung mga kilos mo, kung ano man ang ginagawa mo, malaking issue yun para sa kanya. Ganun ang ugali ng taong to. Tapos kapag sasabihin mo sa kanya, kumbaga, mag-aano ka sa kanya, ang mangyayari, sumbatan. Pataasan ng ere. Pataasan ng boses. Masasabi ko may pagkamanhid din itong person mo, no? Maliban pa sa pagiging selfish, maliban pa sa, baka yung iba manipulative, selfish talaga na ang pag-uugali, Pero, alam mo, no, baka yung iba sa inyo, Leo, hindi pa nga kayo nauuwi talaga sa pinaka pagiging magkarelasyon, Pero, grabe na siguro ang pinapakita nitong person na to, yung pag-uugali niya. Meron ganun di ba? Nasa ligawan stage pa lang. Tapos pag nakita niya na medyo sweet ka sa kabila, parang hindi, actually mahal ka di ba? Pero naiinis. Kaya parang gagantihan ka. Yung kung ano yung, baka yung iba sa inyo ganun ang ugali. Pag nakikita kang sweet sa iba, kung ano yung selos selos ang nararamdaman ng taong ito Kaya, grabe na ang mga pinapakita yung pag-uugali sa bawat isa, yung iba sa inyo. Kasi mainitin siguro ang ulo nyo pareho dito, Kaya kailangan nyo talaga ng pagkakasundo. Kung may ibang taong involved na mas mature sa inyo na makakatulong, maigi siguro, para mabigyan kayo ng advice. Pero kung wala naman, nako, mahirap ito. Leo, mainitin ang ulo yung dalawa, kaya kumbaga, yung mga tao sa paligid nyo, maaaring sinasabi, yung iba sa inyo, naku, Leo, nakatagpo ka rin ng kasing mo. O kaya naman itong person mo, ba't yung ganyan na naging karelasyon mo? Bakit ganyan ang nyo? Tingin ko yung iba sa inyo, naputol na ang inyong samahan. Once. Pero syempre, naandun pa rin yung attraction nyo. Kaya, na-attract nyo ang bawat isa't isa. Pero, nagbabalikan kayo pero wala pa rin yung pagbabago. Yung dating yung issue. Kasi alam mo, dapat pag second time around, dapat meron na kayong lesson learned na kayo kung ba't kayo naghiwalay before, di ba? Malamang yung iba sa inyo, naandun Naandun yung sugat, yung kung bakit kayo nagkahiwalay. Nagkasundo na nga, pinag-usapan na nga, ayan na naman. Kaya,
binabalik yung issue. Kaya imbis na magkakasundo na, magkakaisa, dahil sa hindi matino ang pag-iisip, ganun na nangyayari. Grabe ang pinapakita. Kulang kayo sa sa pagtitiwala sa isa't isa. Yung iba sa inyo, mainitin ang ulo. Maikli lang ang pasensya. Tingin ko sa inyo, no, lalo na kung magkarelasyon kayo na tong person mo, may mga plano man kayo, let's say, nangarap kayo, magkaroon ng pamilya, o ano man, business, financial health, meron dito, no? Nangarap kayo para sa future nyo. Pero ang nangyari dito sa mga barahan nyo, hanggang plano lang. Or maaari yung iba sa inyo, nag-start kayo, pero wala. Hindi kayo makapag-move forward kung ano man yung nais nyong maisa katuparan, yung kung ano man yun, kung business, kung ano man yan. Malamang na, hirap siguro kasi kayo. Naandun pa rin kasi yung lumang issue and talagang hindi pa bukas ang puso nyo sa isa't isa dito. Wala yung pagtitiwala. Kulang sa pagtitiwala. Yung tunay na pagtitiwala ang hindi ko nakakita dito. Kasi yan ang kailangan sa relasyon, Leo? Yung pagtitiwala talaga. Tingin ko yun ang kulang sa inyo. Maaring ikaw or pareho kayong ganito ang klaseng enerhiya nyo, no, Leo? Pag hindi nyo kasi sigurado yung saloobin ng person mo, talagang mamumuo talaga ang insecurities. Magkukulang talaga ang confidence. Pero alam mo, maganda sana dito kasi may mga pangarap kayo may mga plano kayo. Kaya nga lang, napuputol. Hanggang dun na lang Hindi niyo talaga napapasa kamay. Kasi meron kayong pattern na paulit-ulit na sayang, tumatakbo yung oras. Kaya malamang yung iba sa inyo, no, pinakawalan nyo or napakawalan nyo yung mga opportunity na gumulong dati sa inyo. Maaring may magandang opportunity, maaring negosyo, kung ano mang business yan na binalak nyo siguro, pagkain siguro, gamit. Pero hindi nyo natabo, hindi nyo napagpatuloy. Kaya imbis na meron kayong magandang kapalaran dito, nawala yung magandang kapalaran nyo dito, Leo, kayong magkarelasyon, psychic abilities, love, love, tapos may hawak siyang clarity. See, kailangan talaga ng clarity dito. Tiwala, forgiveness, pagpapatawad, strength, manifestation. So, ayan sinasabi dito, baka ikaw, Leo, meron ka rin. Alam mo kasi, tingin ko nagmi-mirroring kayo dito. Meron tayong 25, and then 25, 5, 2. Diba? Kita mo yan? 25. Tapos dito, 52. So, nagmi-mirroring kayo. Actually, kahit naman sinong tao, no, ganun talaga ang mangyayari. Dahil tayo mga tao, nagbabibrate tayo, Ngayon, malamang na ikaw rin, Leo, meron kang action na ginagawa. Kaya, kumbaga, ginagantihan ka lang ng person mo. Tapos, kumbaga, nangarap kayo. Tapos, wala rin. Imbis na sana magiging maganda ang pananalapi nyo, nawala, nauwi sa bula. Dito, Leo, sinasabi ng baraha. I'm sorry. Ayan clarity. Kailangan maging klaro kayo sa ginagawa nyo. Ngayon, mukhang kayo dito nagbalak. Maring wala kayong time para, or nawala na kayo ng energy siguro. Dahil mas focus kayo sa hindi nyo pagkakaintindihan, sa mga negatibo nyong pag-uugali. Kaya imbis na meron kayong magandang kalalabasan dito, wala, nauudlot.
Ito ang magiging kaganapan niyo sa mga panahon na 'to, ha, Leo. Kaya yung hindi niyo pagkakaintindihan, binubuhos niyo yung enerhiya niyo sa walang kuwentang bagay. Para sa person mo, masyado kang kritikal, masyado kang matapang. Yung mga ugaling ganyan, palagi mo, kung sinasabi mo na siya, masyado siyang maingay or kung ano sinasabi mo, siya rin, yun ang inaano niya sa'yo. Kasi pareho eh, bumabalik. Kaya kung ano yung sinasabi, yung napapansin mo sa kanya, siya rin, napapansin niya yun sa'yo. Pero, um, itong person mo, yung ugali niya, maaaring ikaw rin siguro, Leo, no? Yung mismong mga kanya-kanya yung ugali, hindi niyo napapansin yun. Napapansin niyo yung bawat isa, yung ugali niya, ganito. Siya naman, yung ugali mo, ganyan. Kaya hindi kayo nagkakasundo dito. Nagkakaroon ng lamat ang inyong samahan dito. Kaya kailangan nyo ng clarity. Kaya, etong hinahanap ng person mo answer naghahanap siya ng katanungan dito. Kasagutan dito, I'm sorry. Meron kayong sisihan. Alam mo, Leo, kahit ganito ang pag-uugali ng person mo, let's say sabihin na natin pagka-bitter, kulang sa self-awareness, maaaring ikaw din, Leo, pero anhin na lang natin dito sa person mo. So, tingin ko naman, naandito yung love. Naandito talaga yung love. Mahal ka nitong person na to. Okay? Walang duda yan. May pagmamahal. Yun nga lang, nauunahan kasi ng kung ano-ano. Dahil meron ditong hindi makapagpatawad. Ano? And then, kulang din kasi sa self-confidence. Yan ang nagiging obstacles. At challenge nyo yan eh. Okay? So, kailangan ma-overcome nyo yan. Lalo na, pag meron naman kayong pagmamahal, madali lang naman yun eh. Yun nga lang, sa sobrang pagmamahal, lumalabas yung ego, yung pride, ayaw magpatalo, ayaw magpakumbaba. Ano? Baka meron ding pag-uugali to na mapagmalaki. Kaya itong nakikita ko dito sa person mo na talagang tatapatan ka nito. Kung malakas ka, malakas din ako. Kung para sa'yo, klaro yung mga ganyang klaseng bagay. Ako rin, klaro ako. Ganun ang nakikita ko sa'yo. Lahat, kung ano sasabihin mo sa kanya, tatapatan niya yan. Ayaw niya magpatalo. Baka yung iba sa inyo, nagkahiwalay na kayo dito. Pero itong person mo, tingin ko naman, sinusubukan naman niyang mag-reflect. Mapag-isa, magmuni-muni. Pinag-aaralan niya rin yung sitwasyon. Pero nanunumbalik doon yung mga nakasanayan niya. Kasi ang tao, pagka meron ka ng, kumbaga isang addiction na rin yan no? Meron ka ng nakasanayan na pattern, doon at doon ka na lang iikot. Doon at doon na lang, yun ang yun ang para sa isang tao, yun ang pinakamadali. Yun nakasanayan mo na. Kaya ganito ang person na to Mas nauuna din sa kanya yung takot niya, yung pag-aalala. Siya rin mismo, feeling niya hindi siya komportable sa mga nararamdaman niya, sa mga pangyayari na meron siya. Kaya ang kailangan dito, Leo, kilalanin niyo ang bawat isa. At doon kayo kumbaga, kikilalanin niyo bawat isa. Bigyan niyo ng lakas ang bawat isa. Bigyan mo siya ng confidence. Ano pa ba nakakita ko dito? Alamin natin yung mensahe ng person mo. Ano ba ang pwede nating makuhang mensahe? Malsik. Leo, bilisan na natin. May incoming call. may client akong dumating. Chaos and conflict. Okay. Yin, angel number. Oh, see? Ayan tinumutan mo. 242. Chopwood. Ayan 242. Ayun nga Tapos 33, 33. 22. 22. 49, 49, 13, 4. 242.
So, ganito nga ang person mo, alam mo, naghahanap siya ng emotional balance dito. Itong person mo, naghahanap siya ng emotional balance. Maring sinasabi niya sa'yo, maring siya lang mismo sa sarili niya. Kasi naguguluhan din siya eh. Mismong meron siyang mga bagay-bagay na naghahanap din siya ng clarity. Kaya nga dito, Leo, kahit mag-asawa, kahit mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, kahit nasa ligawan stage kayo, no? Papasok kasi kayo sa isang relasyon. So, kailangan meron kayong clarity doon. Meron kayong ah, tunay na alam nyo kung ano yung papasukan yung sitwasyon. Alam nyo yung pag-uugali ng person mo. Yung iba sa inyo siguro, nag-oobserba ka nga, pero wala namang ang tawag dito, walang aksyon na kailangan namang gawang aksyon. Or etong observer na to, and then chop wood and yin, chaos and conflict. Actually, meron din ditong obstacles and challenges. So, itong person mo, kasi naguguluhan siya sa kanyang mismong asal. Pero, tingin ko after na magkaaway kayo, after na kung ano man ang mga masakit na nilabas niyang salita sa iyo, or baka napagbuhatan kanya ng kamay, nasipa ka niya, meron siyang kung anong kilos na hindi maganda na nagawa sa iyo. Later on, nare-realize niya na hindi maganda yung nagawa niya. May takot din siya liyong naramdaman. Kaya lang, lumabas yung galit niya dun eh. Mas naunahan na ng galit. Kaya, alam mo kasi pag ang tao naunahan na ng galit, kahit na minsan pabiro lang, ganyan ang mga evil spirit talaga. Hindi, kumbaga pinoposes, parang mga gremlins, alam mo yun. Pinoposes niyan yung enerhiya ng taong yun. Kaya kahit nasabihin mong pabiro lang, hanggang sa ay, meron yung gano'n, di ba, nagpapaluan lang, tapos hanggang sa konting paluhan, napapalakas, hanggang sa nag-anuhan na talaga, nagsampala. May mga gano'n eh. Ang akala ng mga tao, normal yung gano'n. No, hindi. Kung meron kang spiritual eye, meron kang discernment, malamang yung ibang taong may third eye, nakakita nila, pero yung ibang, depende, kasi ang iba kang, katulad na sabi ko sa inyo, Leo, yung last time, magkaiba talaga ang taong may third eye at spiritual eye. Bakit? Ang spiritual eye, may discernment, Christ consciousness yan. Okay? May satori na yan. Pero yung normal na third eye lang, wala. Pero eto sinasabi ko, kasi lahat tayong tao, lahat, walang excuse kahit sino, walang exempted dyan. Napoposes tayo. Napoposes tayo. Kaya nga kailangan palagi tayong magdasal. Yun, Leo. Maniwala ka sa hindi. Kahit sabihin mong yung taong sikat na yan, may third eye, napoposes din yan. Hindi mo lang alam. Ako nakakita ko eh. Pinapaalam sa akin ng gabay ko. So, ganun yun, Leo. Kaya, ikaw na nakakapanood nito, obserbahan mo ang pag-uugali mo, ang kinikilos mo, yung action mo, yung sarili mong action ang obserbahan mo. Kasi yung karelasyon mo o yung ibang tao, hindi mo maaano yung kanilang mga action eh. Unahin mo sa sarili mo. So, ganito yan, ito yung sinasabi sa'yo ng baraha. Pero yung person mo, ganun din. Nagsisisi din siya pag meron siya nagawang hindi maganda sa'yo, napagbuhatan ka, nasigawan ka, pero nadala lang siya ng sitwasyon. Later on naman, tingin ko, nilalambing ka nito, nagsasorry. Pero ang gustong sabihin kasi dito ng person mo, ikaw din kasi may ganun kang ugali, matapang ka, wala ka sa lugar. So, meron din kasi siyang explanation. Kaya, meron siyang rason kung bakit naging ganun ang kanyang aksyon. May kasalanan ka rin. So, yun ang gusto mong mangyari ng person mo. Kaya kung meron kang binibintang sa kanya, meron kang pinagdududahan about sa pera, kung ano man, about sa love, kung sa relasyon, kung ano man yung pinagdududahan mo, ganun din siya. Nagre-reflect eh. Natitrigger siya doon. Kaya gusto niyang iparating sa'yo, kung wala siyang disiplina, bakit ikaw ba may disiplina ka? Yun ang gusto niyang anin sa'yo. Pero gusto sabihin sa'yo ng person mo, kung naghahanap ka ng high standard, merong financial health na mayaman, may kaya sa buhay, may bibigay yung luho mo, di dapat doon ka. Yun ang pinili mo, hindi ako. Yung ganun siya eh. Or meron ka sigurong ex
na mas gwapo sa akin, mas ano, eh di sana doon, hindi ka na nakapagrelasyon sa akin, hindi ka na bumalik sa akin. Meron siyang ganong klaseng mindset na masasabi ko. Kaya, see, naandun yung selos eh. Pero kahit ano pa sabihin mo, napipick up din niya kasi yung energy mo. Kahit na sabihin mo walang psychic abilities itong person mo, tayong mga tao, normal sa atin yun. Kahit na hindi ka magsalita, nababasa at nababasa mo yung action, yung sa pananalita pa lang, napipick up na natin yan eh. Kaya itong person mo, ganun siya. Pero itong person mo, Leo, gusto niya lang talaga clarity. Kaya nga naghahanap siya ng ng sagot. Ano ba talaga ako sa'yo, Leo? Ano ba talaga ang estado natin? Ano ba talaga ang stance ko sa'yo? Ano ba ang nararamdaman mo para sa akin? Marami siyang alam kaya natin kung anong magiging kalalabasan niyo sa mga panahon na to. Kuha tayo ng barahan natin. Ano ang magiging outcome nilang dalawa? Ni Leo at saka ng person niya. Alam mo kasi itong person mo, no, pag meron talaga siya nakitang dapat mapanghawakan, lalabas yung confidence nito eh. Mahina lang siguro ang nitong person mo, madamdamin, pusong mamun. Hindi lahat, pero yung iba sa inyo. Baka yung iba naman sa inyo, masyadong matapang, nawala sa lugar. Dahil ayaw ipakita yung kahinaan sa kabilang banda. Ang totoo, mahina naman, pero ayaw kasi ipakita yun. Ayaw magpakumbaba, kaya dinadaan sa galit, dinadaan sa tapang. Pinapakita yung, kunwari malakas, matapang, dahil may strength tayong baraha dito. Ayan. Ito yung kalalabasan nyo dito. Alam mo, magiging maganda naman kung maganda ang trato mo. Magkakaayos kayo. Kasi, unang-una, mayroong pagmamahal, Mayroong pagmamahal. Ang gusto lang naman kasi dito, clarity. Yun lang naman yun eh. Bigyan mo siya ng, dito, Leo, assurance. Yan ang hanap ng person mo, assurance. Na hindi ka na makakipag-usap sa dati mong karelasyon, or pwede sabihin mo na kung vice versa, ikaw nang bahala mag-adjust ha. And then Leo, kung gusto mo ng personal reading, hahalukain natin yung sarili mong energy, mag-request ka lang, okay? General to, hindi to para sa isang Leo. Okay? Kaya paki-adjust yung gender, yung edad, kung anong klaseng relasyon ang meron kayo. So dito, etong person mo, lalabas ang lakas ng loob nito kung ipaparamdam mo sa kanya. Then gusto nito, alagaan mo siya. Siguro meron kayong sitwasyon kaganapan sa inyong samahan na nakita nyo siguro yung before yung mga kari-karelasyon nyo. Na, kumbaga, example lang ha, Leo. Bawa, ikaw dati yung karelasyon mo, ganun kayo ka-sweet, ganun kayo, yun ang binilhan mo siya na ganito, ganyan, ano man yun, hindi ko alam, sample na sinasabi ko. Ngayon, parang kino-compare niya. Baka before mga magbabarkada lang kayo, magkakalapit lang kayo. So naoobserbahan niya kung ano yung mga dating ugali mo siguro sa dati mong karelasyon. Ngayon, ang gusto niya mangyari, sana man lang kung ano yung magagandang pinapakita mo sa dati mong karelasyon, ang gusto niya, sana man lang, meron siyang parang gusto niya special treatment. Yung parang mas maganda pa doon, mas ipakita mo sa akin yung pagkikare. Yung ganun. Kasi selos nga ang nararamdaman nito eh. Insecurities eh. Kaya ikaw lang makakapagbigay ng confidence sa kanya eh. Kaya Leo, kung mahal mo tong taong to, bigyan mo siya ng clarity. Kasi yun ang hinahanap niya eh. Answer. Naghahanap siya ng answer. At yun, clarity. Pero tingin ko, hindi naman agad-agad din mangyayari. So, kasi nga negative pattern na to eh. Paulit-ulit na yung issue nyo, yung away nyo. At hindi rin marunong magpatawad din kasi. So, wala na tayong magagawa sa ganyang ugali niya, Pero, makakabuti, kasi mainit din ang ulo siguro nito, yung iba sa inyo. Pero kailangan, ipakita mo kasi dito, Leo, yung bigyan mo siya ng assurance. Yun lang naman ang gusto nito eh.
Then, para masasabi ko kailangan din kasi ng taong ito ng self-reflection, ano, self-realization. Pero kung ano kasi yung ipinapakita mo, kinikilos mo, tinutumbasan lang niya. Ginagaya niya lang eh. Energy mo kasi yun eh, Leo. Kaya kung ako sa'yo, obserbahan mo ang sarili mo. Kung ano ba ang pinapakita mo sa kanya, and then anuhin mo rin yung person mo. Kung halimbawa, pinakitaan mo siya ng ganito, ano yung naging reaction niya? Yun ang obserbahan mo. At kung sa tingin mo, ay hindi maganda. Kasi kailangan mo pag-aralan din ano pagdating sa relasyon. Hindi lang dahil sa gwapo, maganda, sexy or dala ng init ng katawan, hindi. Isang relasyon 'yan eh, tao sa tao, 'di ba? Tao sa tao ang communication niyo, ang samahan niyo. Kaya kailangan feelings to feelings kasi 'yan. So kung ano yung feelings mo, ang akala mo siguro hindi niya na nararamdaman automatically. Baka siguro itong person mo, ano siya, very sensitive siya pagdating sa ganyan. Mabilis ang pick up niya, malakas yung kutob niya. Kaya kung ano yung naiisip mo na yung ina-action mo or nagsisinungaling ka, napipick up niya siguro. Kaya pinapaunahan ka niya na lang. So yun ang nakikita ko, no? So diretsuhin mo siya kung ayaw mo na sa kanya or kung ano man yung mga negatibo niyang pag-uugali na feeling mo stuck ka dyan sa ganyan, palagi ka na lang negative pattern, mas maganda siguro na mag heart to heart to kayo dito, no? Kausapin mo ng masinsinan. Then kung hindi siya magbabago or kasi sayang naman eh, meron kayong mga napakawalang opportunity dito, no? Lalo na yung iba sa inyo kung business, meron nagbalak kayong mag-business, halimbawa, like YouTuber, yung mga ganyan, ano? Or kung ano man yan, sa real, ano kayo, parang business partner. Sayang naman dahil sa nag-away kayo, ano, or palagi kayo nag-aaway, baka yung iba sa inyo dahil may pumasok na pera, kung ano-ano na lang, or dati siguro, ano, yung dati mong karelasyon, hindi ko lang, baka yung dati mong karelasyon, eh, meron pa kayong connection sa pera. Kaya, bottom line, itong person mo, naghahanap siya ng clarity, ano ba ako sa'yo? Bakit ganito kumaga, may pagmamahal eh, bottom line eh. Pero ang kailangan lang dito, liwanagin mo sa kanya yon. Kung gusto mo ako, parang, sige, bigyan mo ako ng clarity, bigyan mo ako ng assurance, ipakita mo sa akin na hindi ako magsiselos, na hindi ako magpi-freak out. Pero kailangan dito effort, Leo. Ipakita mo talaga hanggang sa manahimik itong taong to. Mawala yung kanyang insecurities, yung pagsiselos niya. So yun ang nakakita ko dito, no? Hmm. Pero kung ayaw mo naman sa taong 'to, tingin ko naman hindi ka naman niya pipilitin na makapagrelasyon sa kanya or makapagbalikan or hindi ka niya gusto mo ng lumayo ano, hindi ka niya pipilitin. Instead, ang gusto niya lang talaga clarity. Kung mahal mo ko, then bigyan mo ko ng assurance. Ipakita mo sa akin, alagaan mo ko kasi aalagaan ka rin niya, eh. Yan ang kanyang mensahe sa'yo. Yan ang kanyang nararamdaman. Yan ang kaganapan na mangyayari dito sa inyo sa mga panahon na to, sa mga oras na to, no, Leo. Pero Leo, kung gusto mo talaga ng personal reading, mag-request ka lang, ano, maghanda ka ng tanong mo. At saka, katulad na sinasabi ko, no, inaalam ko kasi ang soul contract nyo at no additional fee yan. Regalo ko po yan sa inyo. Okay? So, yung price nasa description box kung gusto mo. Kung ayaw mo namang ipakita yung iyong Facebook account, pwede ka mag-email sa akin. Nandun din ang email address ko sa description box. Okay, Leo? So, Leo, hanggang dito na lang ang ating reading at nagpapasalamat ako sa oras na inilaan nyo at sa like, share, comment. Namaste po. Bye-bye!